rebelde, mabarkada, alak at sigarilyo. Halos lahat na yata ng kasamaan at kalayawan ay ginawa ko nung 12 years old pa lang ako. Ang pakikipagrelasyon nga ay hindi na sa akin malaking bagay. Sanay na akong pumasok at lumabas sa mga relasyon na parang walang nangyari. Hindi na rin sa akin big deal ang dangal ko na sa edad na 16 ay active na ang sexual life. Hanggang dumating ang isang bagay na hindi na kinagulat kahit na ng pamilya ko. Nabuntis ako nang hindi pa sumasapit sa edad na 18. Ano nangyari sa'yo? Pansin ko ha, napapadalas yung pagsusuka mo. Umalay ka! Buntis ka ba? Sinungaling! Nay! Sorry na! Nay! Sorry po, Nay! Walang niya ka! Ayun, natigil na rin ako sa pag-aaral sa high school, nakisama sa lalaki na hindi ko man talaga gusto at napilitan lang dahil sa pinagbubuntis ko. Naging ina sa murang edad. Walang pinag-aralan, walang alam at walang kakayahan. Dumaan pa ang mga buwan at mga ilang taon, naghiwalay rin kami ng kinasama at nakabuntis sa akin. Naiwan sa pangangalaga ko ang 2 anak ko. Puro kahihiyan na at sakit ng ulo ang dinala ko sa magulang ko. At hindi na rin naging magandang ehemplo sa mga nakababata kong kapatid. Kaya may mga gabing ayaw ko nang sumapit ang umaga dahil hindi pa pumuputok ang araw ay kailangan ko nang mag-isip kung paano ko iraraos ang mga anak ko. Literal na napaka-miserable ko at alam mo yon, ang damay pa ako sa mga walang muwang kong mga anak. Tanging iyak at panalangin na lang ang kinapitan ko. Hindi rin naging madali ang halos 4 na taon na nakikipagbuno ako na walang permanenteng pagkakakitaan at walang hinaharap na pag-asa. Wala na sa aking tiwala kahit sino. Kahit nga ang magpautang sa tindahan ay wala na. Sabaw ng sinasaing na kanin na lang ang dinedede ng isa kong anak noon na 2 taong gulang. Ngunit, napakabait talaga ng Diyos. Ang dalangin ko noon, Lord, tulungan mo ko sa sitwasyon ko. Wala na sa aking nagtitiwala, pero hindi ko gustong mapasama ang mga anak ko. Pinilit kong magbago at isipin kung paano malalampasan at mairaraos ang mga anak ko. Hindi ako bumitaw sa panalangin dahil tanging yun na lang ang bagay na sa tingin ko ay kaya kong gawin. Hanggang dumating ako sa edad na 22 at may mabuting tao na gusto akong tulungan na makapag-aral. Kumuha ako ng examen sa ALS o yung Alternative Learning System na programa ng DepEd. Nakapasa ako at nagkaroon pa ng chance na makapag-college. Sa tingin ko, parang may pag-asa na noon, pero hindi naging ganoon kadali. Parang isang SEM lang sa college ang kinaya ko. Muli akong natukso na makipagrelasyon na ikinasira na naman ng future ko at maging ng mga anak ko. Pinalayas na rin ako ng mga magulang ko, kasama pa ang mga anak ko. At mas malala pa ang pinagdaanan ko dahil wala na kaming matirhan ng mga bata at itinakwil pa ako ng pamilya ko. Hanggang nakituloy kami ng kasalukuyan ko noong karelasyon sa mga tropa. Walang araw o gabi na hindi ako umiiyak at sumasamo sa Diyos na tulungan niya ako. Parang paulit-ulit kasi ang nangyari sa akin. Pero sa pagkakataong ito, wala na akong pamilya, magulang o kahit kapatid na gustong tumulong o sumalo sa akin. Pakiramdam ko noon, naawa na lang sa akin ng boyfriend ko
kaya niya kami sinasamahan. Hanggang naubos yung ilang pera na inaitabi namin, wala rin namang matinong trabaho ang bago kong karelasyon noon. In short, parehas kaming tambay, as in nga. Napilitan akong ipadala ang mga anak ko sa lolo at lola nila at ibang mga kamag-anak ng father side nila. Wala akong choice eh. Hindi sapat yung parakit-rakit ko. And eventually, nagtrabaho ako sa pabrika sa EPSA. Grabe, 4:00 pa lang na madaling araw ay kailangan ko nang gumayak papasok. Bawal malate, kaya kailangan sobrang aga ko umalis sa bahay dahil matatraffic pa ako sa biyahe. Sobrang hirap talaga ng pinagdaanan ko. Mula pagpasok ng 6:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon at minsan may overtime pa, nakatayo ako sa trabaho. As in, walang upuan. 2 taon na akong nagtsatsaga sa ganoong trabaho, talagang walang boses, walang pag-angat sa kumpanya. Nakapagsisisi na hindi ko talaga tinapos yung pag-aaral ko. Naisip ko noon na sana isa ako sa mga production engineer na lumilibot lang ng wala pang 5 minuto. Tapos imagine, babalik na sa opisina nila, magkakape, magse-cellphone, at makikipagdaldalan sa mga kaopisina. Pero ako, pagod, puyat, malit ang sweldo, kulang pa nga sa pambayad ng upa sa bahay at pampadala sa mga anak ko. Nakakapagod ang walang edukasyon at propesyon. Para akong isang tuldok na pwedeng burahin ng kahit sino. Doon ako muling natutong manalangin at mangako sa Panginoon. Sa tuwing mananalangin ako, para bang may magic at may biglang dumarating na pag-asa. Halos 5 taon na rin ang nakakaraan. Year 2010, ako noong pinalayas at malayo sa pamilya ko. Wala na ako sa kanilang balita. Marami na rin nagbago, nagtuloy-tuloy ang relasyon namin ng boyfriend ko. At hindi na kami noon naghiwalay. Natuto akong magtiis sa mga problema at pagsubok. Hindi na rin ako noon paiba-iba ng karelasyon. Inayos ko ang mga pananaw ko at inuna kong isipin ang mga anak ko. Kahit na nasa malayo sila, ginampanan ko ang pagiging magulang ko sa kanila. Hanggang dumating ang 2 taon naming pagsasama ng ka-live-in ko. Unti-unti kaming nakabuo ng pamilya. Nagkaanak na rin kami. Pero this time, pinangako kong magtitiis ako at hindi ko na muling uulitin ang mga maling desisyon sa buhay noon. Taong 2016 nang makabalita ako sa mga kapatid ko. Nahanap pala nila ang Facebook ko at nakapagkita kami. Nagpakumbaba akong bumalik at humingi ng tawad sa kanila, sa pamilya ko. Hanggang isang araw, nakita ko ng ninang ko sa burol ng namatay kong lola. Nakapagkwentuhan at naawa siya sa sinapit ko. Bago kami naghiwalay, inalok niya akong pag-aaralin at tutulungan. Pagka-uwi ko ay nanalangin ako at sabi ko sa Panginoon, Lord, this time ikaw na lang ang tanging pag-asa ko. Baguhin mo ako at ikaw ang maghari sa buhay ko. At yun na nga, tinanggap ko ang alok ng ninang ko. Hanggang noong taong 2020 ay tinanggap ko ang diploma ko sa kursong Bachelor in Elementary Education. Naging aktibong miyembro ng simbahan noong taong 2022 at nakapasa ng board exam sa kaparehong taon. At nagpakasal na rin kami ng long time kong boyfriend and live-in partner noong taong 2023. At simula noon, nakapagtrabaho bilang private teacher sa malalaking private schools at sa awa at kaloob ng Panginoon na siyang nagpabago at umayos sa buhay ko. Naging ganap akong guro sa pampublikong paaralan noon lamang taong 2024 at kasalukuyang nagiging inspirasyon sa maraming kabataan at estudyante na huwag sayangin ang dangal para sa magandang kinabukasan. Hindi lahat ng katulad ko ay kayang bumalik
Yung iba, nakukulong na sa sitwasyon nila ng kahirapan at pagiging isang batang ina na walang magandang kinabukasan. Kung nasa panahon ka ngayon na katulad sa akin noon, gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi pa huli ang lahat. Hindi ako nawalan ng pag-asa dahil sa pinanghawakan kong word ng Panginoon. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans that I have for you, says the Lord. Plans to prosper you, but not to harm you. Plans to give you hope and the future." At ang isa pa, sabi sa Philippians 4:13, "I can do all things through Christ who strengthens me." Oo, naging hadlang ang pagiging nanay ko sa murang edad para sa mga plano at pangarap ko sa buhay. Pero walang hadlang kung alam mong si Lord ang may hawak ng iyong hinaharap. Oo, syempre. Kung kinaya ko, kakayanin nyo rin. Syempre, sa tulong at habag ng Panginoon. Ako si Sand May Ramos Candelaria, isa ng pampublikong guro mula sa Villa Apolonia Elementary School. Hindi man naging maganda ang simula, pero narinig mo ako ngayon, isang buhay na patotoo na may pag-asa pa. God bless everyone!